bono. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 4 na minuto, makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At siyempre napapanood din po tayo sa ating RP1 Facebook page ng live. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service, ang ating overseas radio. Hindi lang yon, mapapanood o napapanood din po tayo sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 hanggang 49. Ako po si Ben Blones, marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga at syempre isa po sa mga ating inaalala ngayon ay tungkol po sa kakulangan ng tubig sa panahon po ng El Nino. At dahil ngayon po ay Women's Month, mamaya naman sa ikalawang bahagi ng ating programa, makakasama naman po natin ang mula sa Public Information Office ng PNP Anti-Cybercrime Group kasi marami po mga nangyayaring mga online crimes laban po sa ating mga kababaihan. Okay, so sige, start na tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Tulad na sinabi natin, unahin muna natin itong tungkol sa problema ngayong El Nino at syempre ito yung kakulangan sa tubig. Syempre kasabay po niyan kung ano ang ating magagawa para makaalpas tayo o matulungan natin yung ating mga sarili dito sa magiging impact ng El Nino kung ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ating kapaligiran. At syempre kasama po natin ngayon ang co-founder at legal advisor ng Balagbag Environmental Society Incorporated. Naging suki na natin si Attorney Jeffrey Reyes. Attorney, magandang umaga. Magandang araw din po, Ma'am Ben. Sa mga tagapakinig din po. Okay, ayan. At syempre kasama niya rito si Joshua Philip Asio Renz Milyar. Ang haba. Sir Joshua, magandang umaga. Good morning. Ayun, okay. Attorney Jeff, ito hindi yung
hindi ito unang pagkakataon, syempre, di ba? Hindi po. Oo, suki ka na minsan kasi parati natin pinag-uusapan. Yung last time na pinag-usapan natin tungkol dun sa sa tag-ulan, dumami naman yung tubig nung tag-ulan, di ba? Yun yung last time na pinag-usapan natin. Ang dami nating tubig sa tag-ulan, pero problema pa rin yung paglabas ng tubig para magamit ng mga kabahayan, di ba? Lalo na dito sa Metro Manila dahil yung mga tubig na sinusupply natin sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam, di ba? Tama Ipo ba? Dam po. Ipo Dam. And Angat Dam. Angat Dam. Tapos pumupunta yan sa Lamesa Dam, no? Para doon sa treatment, di ba? Doon sa mga planta natin bago dalhin dito sa Metro Manila. Pero ngayon, panahon naman ng El Nino, tubig pa rin yung ating problema, di ba? At I'm sure itong problema natin sa tubig, hindi lamang sa lakas ng ulan, 'di ba? Kasi may mga nagiging problema din tayo sa ating kapaligiran. Tama ba 'yon, Attorney Jeffrey? Actually po, malaki po yung kinalaman ng problema sa kapaligiran hinggil po dun sa tubig na sinusupply ng ating mga dams. Dahil unang-una po, kagaya po ng mga na-discuss natin sa mga nakaraan po nating talakayan, sinasabi po natin na yung mga puno, di ba nasisilbi silang aquifer. So ito po yung nag-iimbak ng tubig para po may maisupply yung mga dam. So ang kawalan ng puno o pagkakaroon po ng deforestation ay nangangahulugan po na kaunti din yung tubig na maaaring isupply ng dam. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga water shortages. Kaya po ngayon, dahil nga sabi po natin sa mga nakalipas din nating talakayan, na almost 70% na ng ating kalikasan dito po sa parte po ng Ipo Dam ay already deforested na o unti-unti na po silang nauubos. So talagang 70% na. Pero sa kasalukuyan dahil nga po patuloy pa rin po, baka nga po mas mataas na sa 70% yung deforestation rate ng ating mga dams. So medyo nasa critical level na po tayo. Yung forest natin, Forest yung natin. kagubatan natin. Pero yun nga, sabi mo kanina aquifer, tama ba? Yung naging, Yes po. Yung nagiging tawag dito gamit, 'di ba? Yung Gamit po. role. Opo. Oo, pero kasi ngayon dahil may El Nino tayo, meron bang kung halimbawa na hindi ganun kalawak yung deforestation, magiging maganda ba o mas may tayo na kumbaga mas maganda ba na mahaharap natin itong El Nino? Sa totoo lang po, napakalaki po ng role ng isang puno sa kagubatan. Hindi lang po aquifer, nakakatulong din po to para mabawasan yung tinatawag natin na global warming. Dahil nga 'di ba instead of, 'di ba ang mga puno nag-absorb sila ng carbon dioxide at nagpo-produce naman sila ng oxygen. So ang carbon dioxide is ozone gases na maaaring makaapekto po sa ating kalikasan, ay sa ating atmosphere. So kung mas marami pong puno, bukod sa marami pong mag-iimbak ng tubig, Na tubig, may kapag imbak na umuulan, tubig. diba, ina-absorb ng mga puno yan, tapos din kapag tag-ulan, tag-araw naman po, nire-release nila yan. Aha. So, hindi rin po, mapoproteksyonan din po yung ating ozone layer dahil usually kaya nga po nangyayari po yung mga ganitong El Nino phenomenon, La Nina phenomenon, dahil po yan sa unti-unting pagkasira ng ating atmosfera. Kaya nga po ang nangyayari, dahil nga nagkakaroon po na tinatawag natin na global warming. At yung global warming po na ngayon, hindi lamang po sa Pilipinas at kahit po sa buong mundo, ito po yung nagiging suliranin o problema po natin. So, ibig sabihin, Attorney Jeffrey, kung maganda lang yung mga kagubatan natin, hindi ganito yung masyadong magiging malaki yung epekto ng El Nino. Hindi po. Kung mapapansin po natin sa nung mga sinaunang panahon, di ba? Di ba marami pa po mga puno. Hindi na po ganito yung kainit, yung nararamdaman. Pag lumabas tayo, di ba sobrang init. Unlike kapag may mga puno, di ba dati, may mga masishelteran pa. Tas yung lamig. Kasi ang isang puno kasi katumbas po yan ng aircon. Kung alam po natin yung aircon, di ba? So, may aircon, so yung horsepower, di ba? Depende sa lakas. So, kung mas maraming puno, mas malamig yung nararamdaman natin. Dahil yung po, ulitin ko po, yung mga puno, sila po ay nag-absorb ng carbon dioxide at nagre-release naman po sila ng oxygen. Okay, ang nakatutok lang kayo dahil kayo ay Balagbag Environmental Society. Nakatutok lang ba kayo dito sa Ipo Dam, Angat Dam, o may mga iba pa? Actually, kami po, sa ngayon po nakafocus kami sa Ipo Dam at saka doon po sa Angat Dam. Pero
Actually, ako po, sa pag-iikot din, nag-iikot din kami sa ibang mga area like po sa Kaliwa Dam, dito po sa parte ng Real at Infanta Quezon, at nakakalungkot din po. Pareho din yung sistema at pareho din po yung nangyayari doon. Kaya sabi ko, hindi lamang pala Ipo at Angat, yung may mga problema sa deforestasyon o mga pagpuputol ng puno, illegal logging, kundi even yung itinatayo po natin na Kaliwa Dam, meron na po mga areas doon sa Real at Infanta na meron na rin po mga deforestation activity na hanggang ngayon patuloy pa din. Aha. So anong dito sa Balagbag Environmental Society, sige tanungin natin si Joshua dito. Ano yung ginagawa ninyo diyan para tulungan din, 'di ba, lalo na yung mga tao na nandun sa area. Pero bago yun, may mga tao ba doon sa area, Joshua? Currently po, yes, may mga Sa inyong observation? may mga nag-establish po ng mga houses inside watershed. Okay. At ang nangyayari po is kino-cultivate nila yung land, which is hindi po siya appropriate since watershed siya. At mas dapat mga native trees ang itinatanim doon para sa gayon, kagaya nga ng panahon na meron tayo ngayon, which is El Nino, may source tayo ng water. Oo. However, Sige, Joshua. However, nakakalungkot lang po yung sitwasyon. Kailangan, lalo na sa panahon ng ganito, no, nagkakaroon tayo ng kakulangan ng tubig. Ano ba yung watershed na yan? Ano ba yung nagagawa nito para sa ating kapaligiran at lalong-lalo na doon sa maari nga natin maging kakulangan sa tubig? Gaya ng sabi ni Attorney Jeff, yung mga puno po kasi, nag-store sila sa canopies nila, sa trunk, sa root ng water. Nag-store sila ng water doon. And it allows yung tree na, yung water na mag-flow ng daan-daan. So, mas maraming punong itatanim, mas maraming mag-store ng water. So, pagdating ng El Nino, Yung ibibigay po sa atin ng dahon. Oo. So, sa ngayon, kumusta yung Ipo watershed natin, Joshua? doon po sa lugar kung saan kami, mga volunteers ng Balagbag Environmental Society ay nakafocus, according sa huling pagbisita namin sa lugar, may mga seedlings kaming itananim na nawala doon due to professional settlers. And may mga trees din po kami na nakita na pinutol. Nakakalungkot yung senaryo na yon. Hindi dapat natin ginagawa yun. Since we know that it is a watershed. At dapat mas protektahan natin yung mga puno na nandun. Oo, yung watershed, ano? Kasi yun nga importante. Watershed. Watershed. River shed. Oo. So, marami kayong volunteers, Joshua? As of today, sa amin po hindi po ganun karami yung bilang ng aming
members sa ngayon. Opo. Sa ngayon. So, kung meron mga gustong mag-miyembro, okay naman. Mag-volunteer, okay naman. Okay naman po. Oo. Yes. So, tumatanggap. Pero mamaya natin yung pag-uusapan. Attorney Jeff, since ikaw ay abogado na ngayon, dati hindi ka pa abogado, ha? Nung nakakausap kita. Pero ngayon, kailangan ko ng irespeto si Attorney Jeff. Hindi, kasi gusto ko lang malaman, may mga batas ba tayo na talagang, kumbaga, magpoprotekta o nagbibigay proteksyon sa ating mga watershed? Napakarami pong batas. Kaya lang po, yun nga lang yung enforcement yung problema. So, isabihin na siguro na isa-isahin natin. Unang-una yung Presidential Decree number 705 o yung tinatawag nating Forestry Code. Diba? So, ito po ay batas na pumoprotekta sa pagbabawal sa pagpuputol ng puno o pagproteksyon sa ating mga kagubatan. So, nandiyan din po yung tinatawag natin na INAIPAS o Expanded National Integrated Protection Area System na kung saan naman po itong mga protected area ay pinoproteksyonan laban po doon sa mga illegal activities, paggawa po yung mga mining, yan po. Pero sa ngayon, meron din po tayong tinatawag na Wildlife Protection Act. So napakarami po talaga ng batas. Meron tayong meron din po tayong batas pertaining din dito sa mga minings. Meron din, may mga batas din po tayo diyan pero hindi naman na-exercise. Oo. So, nasa na yung, ano na yan? Ano yung mga nagawa na nitong batas na ito, lalo na dun sa IPO, sa mga watershed? Sa ngayon po, yun nga po ang problema, Ma'am Ben. Kasi po, napapansin po natin Meron ba na... tayong mga gustong baguhin dyan, i-amenda dyan sa mga batas na yan? Actually, Ma'am Ben, napakaganda po ng mga batas na ito. Lalo-lalo na po yung So, INAIPAS. sa mga watershed, for example, yung mga batas natin dyan? Actually, napakaganda po ng batas na INAIPAS kasi halos po lahat nandoon. Ang nagiging problema lang po talaga, Ma'am Ben, is po yung enforcement po na isasagawa po ng ating DNR. Medyo hindi wala pong pangil yung DNR para i-enforce itong mga batas na to dahil nga unang-una, sabi rin po nila pag may mga meetings, kasi pag nandun po, medyo talagang ini-emphasize ko, INAIPAS, yan yung dapat i-exercise natin yung forestry code. So, ano ba yung mga nandun sa loob ng batas na yan na sa tingin mo napaka-importante, Attorney Jeff? Sa ilalim po ng forestry code, di ba unang-una po, pinagbabawal po yung mga illegal settling o yung pagkuha ng mga lupa na para sa kagubatan, tapos para gawing panirahan. Okay. Na hindi walang aprobado o hindi inaprubahan ng DNR. Pangalawa po, yung INAIPAS naman po, pinagbabawal po doon yung pagpuputol ng puno, pinagbabawal po doon yung pag-fence, basta-basta, ng mga areas doon sa watershed. Kasi yung watershed po ay parte po din ng INAIPAS kasi ito ay mga protected area. Pinagbabawal din po doon yung basta-basta na lang po na paghuhukay, even yung paggamit po ng mga motor na bangka or even mga napakarami pong provisions po ng INAIPAS na kung may exercise o may execute ng DNR na maayos, talaga po namang mapoproteksyonan po yung ating mga watershed. So, kailangan talaga yung pag-enforce no, ng matindi ng Department of Environment and Natural Resources. Okay, so, yung sabi kanina ni Joshua, may mga volunteers sa Bantay Gubat. So, anong ginagawa ninyo ngayon doon sa mga pagbabantay dyan sa watershed? Mostly po tree nurturing since pa-summer na tayo. So, however, yun nga po, gaya ng nasabi ko sa inyo, ano na lang pong ine-nurture namin dun sa site namin kung yung mga tinanim po ng ibang volunteers ay So, hindi nyo yun nababantayan? Di ba meron kayong bantay gubat din? Opo. Before, meron pa ba? Sa ngayon po may mga bantay gubat pala. Kaya lang po nakaalala nyo po, Ma'am Ben, nung sa mga previous natin na pag-uusap, 260 sila. Pero ngayon po ang bantay gubat ay nasa 60 na lang po. Oh, 60 na lang. So dahil nga po... Sa gaano kalaki na watershed na binabantayan? 6,600 hectares po ng kabundukan. Oh, 6,000. 600 hectares. 600 hectares ng kagubatan, kabundukan. So, from 260, imbis na madagdagan, naging 60 na lang siya. So, ano naging problema? Ito po ay dahil kasi nung previous, kasi matagal din nakapag dahil nga nagkaroon po tayo ng pandemya. Oo. So, nagkaroon po kasi ng what do you call that? Yung pag-istigil trabaho ng mga bantay gubat. Dahil nga po, kung tatandaan po natin ang mga naging suliranin,
ng mga bantay gubat hindi po na natatanggap ng maayos yung kanilang sweldo. Minsan, okay. 2 taon na po pero hindi pa po sila sinusweldo. So ngayon po, nagkaroon po sila ng tigil trabaho at nung nagkaroon po ng renewal, ang MWSS po, nirenew lang po sa kanila ay 60 po na bantay gubat. Na yun po Okay. ngayon yung nag-ooperate po doon sa loob ng ating dam. So basically, Joshua, kasama kayo sa volunteers, ano? Ang ginagawa nyo lang, nagtatanim kayo ng puno. Yes po. Gaano kadalas kayo nagtatanim? Ngayon po, hindi At saka po paano nyo masyado. ngayon nababantayan, ano? Sabi mo kasi sinisira din. Before po kasi sa organization po namin, we have this weekly task. I mean, naka-duty po kami weekly. So, inakyat po namin yon at nag-nurture, nagwi-weeding, tinatanggal po namin ng mga damo. It's just so happen na ngayon po medyo subside din po kami kasi marami pong issue na nag-arise doon sa lugar na pinoprotektahan namin at ng ibang bantay gubat po. Ano yun? Mga ano talaga kayo? Mga trekkers, mga climbers talaga kayo? Group kayo talaga? Yes po. Oh, so hindi pwede mga katulad ko doon senior, no? Hindi na makakaakyat doon. Actually, meron naman po, may pinakamatanda tayong umakyat is 60 years old eh. Ilan? 60 years old po. Oh, wow. Talagang Actually, malaki hike? Nag-hike? Nag-hike po. Oh, inggit ako doon, di ko kaya. O sige, so ngayon, meron tayong pangangailangan ng tubig, tapos yun na nga, medyo hindi na maganda yung ating kagubatan dyan sa may Ipo Dam, tama ba? So anong kailangan natin gawin para makapag-conserve tayo ng tubig? Sabi nga natin, dahil ito talaga yung pinaka-problema natin ngayon, ano, sa ating environment at dun sa mga kabahayan na gumagamit. So sa mga kabahayan naman po, tayo po, syempre, dapat magkaroon din po tayo ng participation po. Una, syempre, yung paggamit po natin ng tubig, dahil nga limitado na po, sabi nga po natin, nagsisimula pa lang po yung summer, pero sad-sad na po yung ating Angat Dam. So, dadaan pa po ang 2 buwan bago tayo magkaroon ng ulan. At tandaan po natin, kapag El Nino, mas mahaba po yung tag-araw. So, dapat po siguro mag-ipon po tayo ng tubig, yun nga po. Kasi napapansin ko karamihan, yung patuloy, yung hindi pinapatay yung tubig kapag nagsisipilyo. Siguro kailangan po patayin po, gumamit na lang po ng baso. Then kapag naghuhugas po tayo ng mga pinagkainan natin, actually pwedeng mag-recycle po tayo ng tubig. Kasi po, napaka-precious ng tubig na yan. Dahil nga, actually, mga mid po nitong mga buwan na to, mga around May, ganyan siguro, raramdaman na natin yung epekto po. Magkakaroon ng mga water interruption. Sigurado po yan. Kasi nga po, sa sitwasyon po ngayon ng ating dam. So, Also, bukod dun sa pagtitipid, Attorney Jeff, meron ba tayong mga kailangan gawin din na tulong? Halimbawa, yung bawat isang individual para makatulong tayo dun sa kawalan ng kakulangan ng tubig ngayon? Actually, marami po eh. Kasi nga po, hindi lang po isang beses nagaganap ang El Nino. Maaaring sa mga susunod na taon pwede mangyari. So, anong dapat po natin gawin? Una po, makiisa po tayo sa mga reforestation program. Hindi lamang dito sa Balagbag Environmental Society, kundi sa lahat po. Kung saan may mga areas po tayo na may kailangan pong taniman ng puno, magtanim po tayo. Makikiisa po tayo sa DNR. Actually, may mga ganun din po silang campaign. And then, pangalawa, ganun din po, kung may mga nababalitaan na mga illegal logging, ganun po, maaari naman po nating i-report yan sa DNR or even sa enforcement group or even sa mga police kasi po yan po ay criminal action or criminal case. So, pangatlo po, ayun po, yung nga, isulong natin yung pagpapalaganap po ng pagtatanim kahit kagaya po na ginagawa po natin ngayon sa mga nanonood po. So, at least ngayon nakikita nila o naririnig po nila yung sitwasyon ng ating dam and I believe na makikiisa din po sila at hinihikayat po natin sila na makiisa sa pagtatanim ng mga puno. Ayun. Sinabi rin ng Pag-asa, di ba? Pag natapos ito, sabi nila medyo nagno-neutral na yung kondisyon, ano? Pero sinabi rin ng Pag-asa na after nito, ang kasunod nito ay La Nina naman, di ba? Oo. So ito na naman yung pinag-usapan natin na sobra na naman yung tubig, no? After El Nino, La Nina. So, nung mga nakaraan, pinag-usapan natin na kahit ang dami-dami ng tubig, may mga pagkukulang pa rin dun sa mga kabahayan natin ng mga talagang magagamit na tubig. So, ano naman yung magiging dapat na gawin, Attorney Jeff? So regarding naman doon, kasi nga after nito, may in-expect naman tayong La Nina.
So yun nga po, again, yung environmental protection naman po yung dapat nating gawin. Kasi the more po na wala tayong puno sa ating kagubatan, the tendency po na magkakaroon ng mga soil erosion. Yun na po yung actually nagiging dahilan. Kaya kahit na malakas po yung ulan, wala po tayong tubig dahil nagkakaroon ng tinatawag natin na nagkakaroon ng burak yung ating mga dam. So, di ba bumababa yung tinatawag nilang capacity ng dam? Kaya yun din po actually po yung dahilan kaya nga kahit summer po, di ba, mawalan ng tubig. Kasi nga po Yun yung, na nga, no? yung capacity ng dam. El bumababa. Nino o summer, nakukulangan tayong tubig. Pag maraming ulan, La Nina, may kulang pa rin ng tubig. Dahil sabi mo nga may burak. Opo, Nagkakaroon turbidity. ng turbidity pagdating niya sa treatment plant. Nagiging nagko-cause naman siya ng pagbabara. Kaya nasisira yung mga planta, mga treatment plant, kaya nawawalan ng tubig. Kapag summer naman, dahil nga punong-puno na po ng burak o na turbid yung ating dam, bumababa naman po yung kanyang capacity, yung loading capacity na mag-imbak ng tubig. So, in short, saan ba nanggagaling yung turbidity o yung burak? Nanggagaling po yan sa mga bundok na kung saan wala ng puno, nagkakaroon ng landslide, napupunta sa dam, equals turbidity. Ayun. So, parang may erosion, nagkakaroon ng soil erosion. Tapos yung mga burak na yan pumupunta sa dam, and then yung mga may tubig na may burak pupunta doon sa treatment plants. Tapos doon sa treatment plants nagkakaroon naman tayo ng problema para ma-treat yun. Tapos nagkakaroon tayo ng problema sa makina dahil nga doon sa burak. Burak. Ayun, ako. At ang nasa likod talaga niyan, deforestation. Aha. So talagang dapat talaga hindi lang yung pag-water conservation o yung pag-conserve natin ng tubig, dapat magsimula doon sa pag-conserve natin doon sa ating puno, doon sa ating kapaligiran, 'di ba? 'Yun ang pinaka-importante. So siguro ito yung mga nagiging dahilan. So ngayon, Joshua, baka gusto mong imbitahan yung mga nakikinig sa atin. Katulad ng sinabi ni Attorney Jeff, isa sa mga pwede nating gawin bukod sa magtipid tayo ng tubig ay maging kumbaga makisali tayo para matulungan natin na pagkokonserba dun sa ating kapaligiran. Like for example, dyan sa watershed, 'di ba? Sa Ipo, sa Angat, 'di ba? So, baka pwede mong imbitahan yung mga nakikinig sa atin at nanonood ngayon na makisali, 'di ba? Dito sa ginagawa ninyong sa ating kapaligiran. Ayun, isang magandang araw sa mga tagapakinig dyan. We are inviting you to join our advocacy na pangalagaan yung ating inang kalikasan. And you can follow us in our Facebook page, Balagbag Environmental Society. And I believe yung pag-iingat natin sa kalikasan ay part ng ating moral responsibility. So, yun po. Ayun. So, doon lang sila makipag-coordinate doon sa inyong Facebook page. Okay. Nako. So, at least nabigyan natin ng konting info yung ating mga nakikinig ngayon. Kaugnay dito sa pagtitipid ng tubig, whether summer o tag-ulan at yung pagkukonserba sa ating kapaligiran at yung pagtatanim ng puno, napaka-importante. Lalo na doon sa ating kagubatan, di ba? So, thank you. At Attorney Jeff, baka may message ka bago ka magpaalam. So yun nga po, in-encourage po, dito yung sabi ni Sir Joshua, na yung mga tao po maki-coordinate po sa atin. Dahil nga po, sabi nga po sa kaso po ng Oposa versus Pacturan, so tayo po ay may intergenerational responsibility. So ano po yung intergenerational responsibility? Ito po yung responsibility natin na pangalagaan yung kalikasan para i-preserve po hanggang para po ang susunod na henerasyon po ay magkaroon din po ng mas maayos. Kung di maayos, mas maayos na kalikasan na kanila pong may experience. Yun lang po. Okay. Nako, salamat Attorney Jeffrey sa pagpunta mo ulit dito sa ating programa. Sa uulitin na naman ulit. Thank you. Ayan, si Attorney Jeffrey Reyes, ang co-founder at legal advisor ng Balagbag Environmental Society Incorporated, kasama si Sir Joshua Philip Asio. Tama ba? Hindi pala kasama si Renz, Opo. Akala ko kasama Nasa pa bundok na. po siya ngayon. Oo. Joshua Philip Asio, hanggang Asio lang. Kanina binasa ko yung kay Renz. Yung Renz po yung Kaya nasa sabi ko, bundok. ba't ang haba ng pangalan? Anyway, maraming salamat Sir Joshua at Attorney Jeff. Thank you rin po. Thank you po, Ma'am Ben. Salamat. Samantala, ang tabayanan po sa ikalawang bahagi na ating programa, pag-uusapan naman po natin yung mga online crimes laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Sa pagbabalik po na ating programa, Usap-Usapan.
Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit, ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. Meron na tayong 34 na minuto makalipas ang alas 9 at via Zoom ba tayo? Ayun, via Zoom. Makakasama naman po natin sa ikalawang bahagi para pag-usapan itong mga online crimes laban dun sa ating mga kababaihan at maski dun sa mga bata. Kasama natin ngayon mula sa Public Information Office ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, si Police Lieutenant Walien May D.S. Arancillo. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Ben, at magandang umaga din sa mga lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa Radyo Pilipinas. Ayun, ako, maraming salamat po sa oras. Alam ko medyo busy po kayo, lalo na ngayong panahon ng ng kababaihan, yung Women's Month natin. Kanina, ma'am, nabanggit natin yung tungkol nga dito sa mga online crimes laban dun sa mga kababaihan natin at sa mga bata. Mukhang dumarami sila ngayon, Ma'am May. Yes po, Ma'am. Marami pong nagaganap na mga krimen sa laban sa mga kababaihan at mga bata. Isa po dito yung violation sa Republic Act number 9995 o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Yun yung pagpapakalat ng kanilang malalaswang mga larawan o videos na without the consent of the victim. Pangalawa po, yung Article 294 or robbery with intimidation of person o tinatawag nating sextortion. And kasabay dito yung Article 286 or grave coercion of the Revised Penal Code. Ito naman po kadalasan ay merong sexual activities na nangyayari na recorded by the suspect na hindi alam ng victim. At ito po yung ginagamit para manakot, mangikil o maningil ng pera, pabor o konsiderasyon mula sa isang individual na labag sa kanilang kalooban. Isa din po yung Republic Act number 11930 or yung anti-online sexual abuse
or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation material act. Ito naman po yung serious form of sexual abuse sa mga bata na nagaganap online. Lastly po, yung Republic Act 11313, yung Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. It covers po all forms of gender-based online sexual harassment na ginagawa sa public place as well as sa online po. Oh, okay. Ma'am May, yung bawal bastos law, ano ba yung mga pwede, halimbawa, sa isang babae, ano yung mga pwedeng maging, kumbaga, ay i-cite ng isang babae na siya ay binastos at under dito sa bastos law? Sa papangitan po ng online, yung katulad nga po ng pag-upload ng kaniyang photos or malalaswang photos or videos, yung parang dinedestorbo na siya lagi, na lagi siyang sinasabihan na magkita tayo, mag-meet tayo, or hindi, ikakalat ko yung, or i-upload ko yung mga videos or larawan mong malalaswa. Oh. Isa din po yon sa na nasa doon. paglabag ng safe spaces. Yung bawal bastos, kasama yon. Yes po. Oh, okay. So medyo marami yung kung halimbawa ma'am, ikukumpara natin yung mga nangyayaring ito ng mga crimes, no? Online crimes laban dun sa mga kababaihan natin o dun sa mga bata. Ikukumpara natin ng mga nakaraang panahon, mas dumadami ba sila ngayon? At saka bakit kaya kung dumadami? Meron data na itala yung PNP Anti-Cybercrime Group. Sa year 2022 po, na may naitala tayong 563 cases, and nung last year po, nung 2023 is 619 cases naman po. Isa po doon sa rason na tumaas yung cases na to ay yung pag-establish siguro natin ng PNP Anti-Cybercrime Group offices po, kasi dati dito lang sa Krami ang meron. Ngayon po mas malapit na po sa taong bayan. Meron na po tayo sa regional office, provincial office. Dito po sa NCR meron na din po tayo sa district anti-cybercrime team na nag-handle po. So mas marami na po yung malalapitan ng mga biktima at nakakaranas ng mga ganitong cybercrime po. O yun, oo. Dumami na yung mapagsusumbungan nila, di ba? Kaya Yes, siguro po. marami na yung lumalapit. Ito yung dahilan kaya marami tayong nalalaman na cases, no? Lalo na yung Yes, mga online crimes na ito o yung mga crimes sa kababaihan natin. Usually ba yung mga nasa desk, mga babae din, Ma'am May? Yes po. Yung mga nag-handle sa batang biktima at saka mga kababaihan, meron po tayong Women's and Children Cybercrime Protection Unit or tinatawag nating WCCP. Kadalasan po yung mga na-assign dyan ay social workers, psychologists, at mga educator na din po. Sila po yung nagkakandak din ng mga public education campaigns at nakikipag-ugnay po sa mga schools, sa ating komunidad para sa awareness campaign tungkol sa cybercrime. Okay. Ayun, pinag-usapan natin yung bilang ng mga kaso. So, Ma'am May, paano natin to na monitor? Oh. Naririnig ako, Ma'am? Yes po. Opo. Lahat naman po ng mga reports o complaints ng ating mga kababayan ay binablatter ng ating investigator on case. And may ginagamit din po tayong system sa PNP na kung tawagin ay Crime Incident Reporting and Analysis System or yung CIRAS. Doon po ma-record ang lahat ng detalyadong impormasyon tungkol sa krimen po. Okay. So, based doon, natin kinukuha yung mga datos. At doon sa mga binanggit mo kanina, Ma'am May, yung mga sextortion, yung mga iba-ibang online crimes na yan, alin ang may pinakamarami? Yung Article 294, yung robbery with intimidation of a person o yung tinatawag natin na sextortion po. Yun yung pinakadami. Sextortion. Opo, Oo.
calendar year 2002 hanggang calendar year 2024 or this February po, yung naitala po nating kaso doon is 256 cases po. 256? Yes po, ma'am. Sa tatlong taon po. Sa tatlong. Including po yung January and February. Hanggang February. Ngayong 2024, 256 cases ng sextortion. Ano ba yan? Imbis na, nako, kaya ingat-ingat yung mga kababaihan natin. Kasi usually, di ba, mga extort para hindi i-upload yung mga ginawa nilang videos o mga photos, di ba? So siguro dapat yung mga ingatan din nila yung mga pagbibigay ng kanilang mga photos at mga videos. Doon naman sa sa kabataan, yung mga bata na nasasali doon sa parang abuse din, sexual abuse. Minsan yung mga magulang pa, di ba, yung nagiging dahilan? Yes po, ma'am. Meron din incident na ganun. Kaya po talagang yung sa awareness campaign namin dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, lagi namin ini-emphasize po yung parental guidance talaga. Kailangan talaga nating sa mga magulang, bantayan yung mga aktibidades ng ating mga anak para hindi po masangkot o masali sa ganitong abuso. Oo. Tapos kanina, Mami, pinag-usapan din natin yung mga kaso na yan. So, gaano po tayo ka-successful dun sa mga paglaban natin o pagresponde natin doon sa mga lumalapit? Opo, karamihan naman po ng mga complaints ng ating mga kababayan ay ating tinutugunan. Sa katunayan lang po, nitong nakaraang buwan ay nagkaroon po tayo ng operation sa isang nag-aabuso sa mga bata sa pamamagitan po ng warrant to seize, a search and seize, examine, computer data po at search warrant. Nakuha po natin yung mga devices na ginagamit ng suspect. At karamihan dito nakita natin yung mga kalokohang ginagawa niya. Lalo na po yung sa sexual na pang-aabuso sa mga bata na yung mga sexual activities nila, binibenta niya po sa yung masiselang larawan at video online. Nako, kanina nabasa natin meron kayong yung parang virtual helpline na tinatawag na Aling Pulis. Ano po itong helpline na ito, Ma'am May? Opo, yun, si Aling Police and the Cyber Squad, isa po itong online persona ng babaeng pulis na pwede mo maging ate, nanay, kaibigan, depende po sa pangangailangan ng biktima or nagko-complain. Ito po pwede po tayong magsumbong o mag-report dito ng krimen, lalong-lalo na po sa pagdating sa krimen laban sa kababaihan at kabataan. Ito po ay ginagamit na platform para magbigay ng mga mahahalagang impormasyon sa publiko para maiwasan ang maging biktima ng online abuse. And opo, in addition po yung kaninang sinabi ko na last or recent operation ng WCCPU natin, dito po nagsimula sa Aling Police yung complaint hanggang sa naaresto, nagka-case build up and naaresto po yung suspect na yun. And kaakibat dun po yung pag-rescue din natin ng mga child victim survivor po. Okay. So ano yun? Halimbawa, nagsumbong dyan kay Aling Pulis. Ano yung, paano yun? Yung privacy ng mga nagsusumbong, paano natin iniingatan? Opo, kay Aling Police po, we treat all information with utmost confidentiality. And the moment po na mag-walk-in sila sa PNP ACG office, meron po tayong child-friendly room na pwedeng pasukan or doon hinahandle ng investigator on case natin. In-interview yung babaeng victim tsaka yung child victim. Doon po kinakausap ng investigator at kinukuha na ng statement and affidavit na rin po ng mga complainants and ng victim po. Okay. So hindi naman nare-reveal din yung kanilang identity, yung mga nagsusumbong. No po, number one rule po natin sa PNP ay lalong-lalo na sa mga kabataan, bawal po tayong magbigay ng pangalan ng biktima or yung babaeng biktima po para maiwasan na ma-revictimize sila po. Yung bang mga ano pa yung mga ibang nagiging bukod dito sa online crimes ano pa yung mga Ma'am May, na nagiging problema ng mga kababaihan natin?
ay yung mga problema ng kababaihan natin po is yung siguro sa online yung madalas nakikipag-date sila, and then yung na-date nila po ay hindi naman pala seryoso, and then nauuwi po sa ganitong krimen po or cybercrime po. So, ngayon pong Women's Month, may mga iba pa po ba kayo mga programa para tugunan itong mga online crimes na ito laban dun sa ating mga kababaihan at mga bata? Yes po, sa PNP-ACG po, kinakabilangan ng WCCPU, ng Regional Anti-Cybercrime Unit or sa regional level natin. Kung dito naman po sa NCR, yung District Anti-Cybercrime Team, nagsasagawa po tayo ng information drive o awareness campaign sa mga iba't ibang paaralan, pagpapalabas ng advocacy o campaign materials gamit ng ating social media platforms. And patuloy po yung ating rescue operation, entrapment operation, and implementation na rin po ng mga cyber warrants para mahuli po yung mga cyber criminals na to. And dito po sa PNP-ACG, naglaan din po ng isang activity para sa mga police women na katulad ko na may temang magpalayang buwan ng kababaihan, caring for women's mental health at as an expression of courage and transcendence. Yun naman po yung activity namin para mabantayan at masiguro na yung kalusugan na pag-iisip ng ating policewoman ay mas strong pa. Ma'am May, dun sa mga ginawang mga entrapment o yung mga ginawang pagkuha doon sa mga kababaihan, halimbawa, no, may mga kaso, ano sa tingin mo yung pinaka hindi mo nakakalimutan na kaso na talagang idinulog sa inyo na naging problema ng mga bata o ng kababaihan? Recently po yung operation namin dun sa fake na nagpanggap na fake dentist, yung DIY braces yung kanya namang pinag-e-extort sa mga bata. Parang kinukuha niya yung trust ng mga bata at para kapalit ng sexual paid for sexual activities po ay binibigyan niya ng DIY braces. At ayun pala, hindi alam ng mga minor victim natin na nire-record niya lahat ng sexual activities nila, and worst, binebenta niya itong mga videos and photos sa isang porn site. Oh, wow. So marami siyang naging biktima. Opo, and continuous po yung pagre-rescue natin dun sa mga child victim survivor po. So yung mga survivor na to, syempre nag-undergo din to ng mga psychological, 'di ba? Yes. Oo. So gaano katagal? May mga rehabilitation din ba na ginagawa sa kanila? After po natin na ma-rescue yung kabataan na biktima ng ganitong pag-aabuso po, ay kasama natin yung mga social workers and DSWD po, at saka yung LGU natin. And tulong-tulong po tayo dito sa mga programa na makakatulong po sa psychological or social rehab ng mga bata po. So kumusta na yung suspect na yon, Ma'am May? Sa ngayon po nakakulong po, and ongoing po yung inquest proceeding niya po sa pag-file natin ng kaso sa kanya. Sakaling mapatunayan siya, ano yung magiging penalty, kaparusahan sa kanya? Depende po sa gravity ng offense niya. Pero yung kinaso natin doon is yung, yun nga po, sa kabataan, yung Republic Act 11930 po, or yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, or OSAEC na tinatawag natin, and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Material, or CSAM naman po na yun po yung magiging kaso na kinakaharap niya ngayon. So talagang ito pong inyong unit, may unit pa ba talaga na talagang nakatutok dun sa mga ganitong problema sa mga online crimes, o ito ng anti-cybercrime group? Opo.
dito po sa sa PNP Anti-Cybercrime Group, yun nga po yung nag-handle dito is yung Women and Children Cybercrime Protection Unit or yung WCCPU po. Sila po yung nag-handle ng mga cases ng kabataan at kababaihan. And usually po dito napapasok yung krimen sa cybercrime po pag ginamitan ng ICT. Under po yun sa violation ng Section 6 of Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayun, okay. Nako, sige. So, Ma'am May, maraming salamat po dun sa mga info, no? Kasi marami tayong mga nababalitaan ngayon na ganyan, ano, yung mga online crimes dito sa mga kababaihan natin at saka sa mga bata. So, siguro bago tayo magtapos, Ma'am May, baka may gusto kang mensahe, lalo na dun sa mga kababaihan natin dahil ngayon ay Women's Month. Yes po, sa mga nakikinig o nanonood dito po sa Radyo Pilipinas, paalala po galing sa PNP Anti-Cybercrime Group, huwag po tayo basta-basta magtiwala sa nakakausap natin sa online at huwag po tayo basta-basta na mag-send ng mga hubad na larawan o video kahit kanino. Panatilihin po natin sagrado yung ating mga sarili at pribado yung mga sexual activities na ginagawa natin. Kung may nalalaman po kayo na krimen or impormasyon, magsumbong po kayo sa pinakamalapit na opisina ng PNP Anti-Cybercrime Group or pwede din po kayo magmensahe or tumawag sa aming hotline na makikita nyo po sa aming FB page na PNP Anti-Cybercrime Group. Sa kababaihan at kabataan, pwede din po kayong mag-message dun sa helpline natin sa Women and Children Cybercrime Protection Unit or pwede po kayong dumulog kay Aling Police na andyan 24/7 para matugunan po ang inyong mga pangangailangan. At sa ngalan po ng aming direktor na si Police Major C.D.S. Hernia, kami po ay nagpapasalamat din, Ma'am Ben, sa pagkakataong binigay niyo sa amin upang magbahagi ng impormasyong makakatulong sa taong bayan o sa mga fellow Filipino natin na upang labanan ang mga krimen, lalong-lalo na kontra sa kabataan at kababaihan po. Ayun. Maraming salamat din po si Police Lieutenant Volyan May D.S. Arancilio. Thank you, Ma'am May. Thank you po, ma'am. God bless. Ayun, God bless. Okay. Ayan, si Police Lieutenant Volyan May D.S. Arancilio ng Public Information Office, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP ACG. Maraming salamat sa 12 milyon namin na mga viewers at likers kay Aljuni Jailani, Wilma Brioso, Nora Brad, Gogo de la Torre, Waldsbeth Pineda, Jackie Endo, El Piano, Bobot Mojado, Jobel Toledana, Jocelyn Laping Tumaroy, Enobin, Alianza Nerios Leona, Key Miles, ang Women and Children Cybercrime Protection Unit. Nakaano sa atin sila ngayon. PNP Anti-Cybercrime Group, Radyo Pilipinas, Ingoog. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin at syempre sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay sino? Michael Lainez. Ayun. At syempre, sa ating production side kay Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig hanggang sa susunod na edisyon na ating usap-usapan. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat. Maganda umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan na ating kasama na si AJ AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.